Minamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ang maglangis. Hallelujah. Sa kanyang mga banal na salita. Let us pray. Dakil at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo matamis at mapagpalang pangalan Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba. At pagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa dugtong na buhay, iba yung kalakasan na aming taglay sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa ginitong pagkakataon na muli mo kaming binuklod, muli mo kaming pinagkatipon sa dakong ito, pang sama-sama kaming magpuri sa iyo. Mahal na Panginoon, sa oras na ito, sa aming pakikinig na iyong mga banal na salita, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa, maging abang lingkod, tunay na sagal ang akin, wala pa akong magagawa. Anoint thy words, that is, Lord, put thy words in my mouth. To the leading prayer of our beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus, aming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. Cast out right now, and by the power of darkness, in Jesus' name, amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ating munang palakpakan ng ating mahal na Panginoon, isang malakas na palakpak, minamahal. Yung buhay na palakpak ang ating ipaabot sa ating buhay na Diyos. Purihin at luwalhatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. At bago pong lahat, aking munang pinapaabot ang pinakamataas na kapurihan, kaluwalhatian po at pagsamba ay natatanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang ating buhay at nag-iisang Diyos. Kami na mahal ko na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. And we give the full honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will D. Estrada Almeda, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teaching, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, to all blessed Almeda family, and blessed morning po sa ating beloved ordained preacher, kay Andy Viñas, at Tinene, sa kanila pong mga anak, sa kanila pong mga loved ones, at sa kang beloved ko preachers, beloved ko workers, at sa mga katuwang sa manalaubasan ng ating mahal na Panginoong si Kristo, sa lahat po ng ating mga webcast viewers, mga minamahal, happy viewing po sa inyo pong lahat. Patuloy po ninyong antabayanan ng banal na gawain ng Diyos. Mga minamahal pong lubos po kayong pagpalain ng Panginoon, lalo tigit sa mga espiritual na mga pagpapala sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid sa panampalataya na narito, mga minamahal ko sa dakong ito. Kagalakan po namin makita kayo, makasama kayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa pag-iingat at proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Mula po sa inyong mga sariling mga tahanan, kayo po'y payapa at ligtas na nakarating sa dakong ito. Mga minamahal, isang dakilang biyaya na tayo po ay makadalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Although na talagang mga minamahal, ginigipit tayo ng mundo, amen, gawa ng pandemic na ito sa ating pong bansa, sa buong mundo. Kaya nga po bilang Kristyano, although na tayo po mayroong buhay na Diyos, kailangan dobling ingat po ang ating gagawin. Mga minamahal, i-maintain po natin yung safety measure na mga minamahal, pinapatupad na gobyerno. Kailangan i-comply po natin ito para po ito sa ating sariling safety. Mga minamahal, yung pagsuot ng mask dito sa loob ng sambahan, lalong-lalo na sa labas, sapagkat dito sa Cagayan, meron pong mga positive cases na po, mga minamahal, galing sa ibang lugar, negatibo, nag-travel papunta rito. Pagdating dito, mga minamahal, positibo na po. Kaya dobling ingat po, mga minamahal, maghugas palagi ng ating mga kamay. Amen? At talagang iwasan po natin yung mga minamahal, body contact, lalong-lalo na dun sa labas, mga minamahal, sapagkat bagamat tayo ay nasa buong katotohanan, buhay ang Diyos na nagpuproteksyon sa atin, pero mas mainam din po yung tayo po'y nag-iingat sa ating pong mga sarili. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At sa oras na ito, mga minamahal, ating pong handang ating pong mga ballpen, ating pong mga papel, ating pong mga Biblia. Everybody shout, praise the Lord. May Biblia po ba tayo, mga minamahal? Amen? Dapat lahat tayo may Biblia sapagkat nakakabili nga tayo ng cellphone, mga minamahal, na umaabot ng tag 3,000, tag 5,000, minsan 10,000 pa, mga minamahal. Tapos yung Biblia may 700, pinakamataas, maganda na pong Biblia yan. Minamahal, ibig ko pong sabihin sa ating pong pag-aaral ng salita ng mahal na Panginoon, mas mainam na meron tayong Biblia upang matutukan po natin ang pag-aaral at pagtalakay ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong mga minamahal pag-aaralan sa mga oras dito, mga minamahal, ang ating pong maikling topiko, ito po'y backsliding, mga minamahal, yung pagtalikod
sa ating mahal na Panginoon sapagkat napakahalaga na maunawaan po natin kung ano po yung mga minamahal masamang maidudulot kapag tayo po'y humiwalay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ng Biblia, mga minamahal, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Isang mga minamahal karimari-marim na bagay, yung tayo po ay mahulog mula sa kamay ng ating mahal na Panginoon. The word backsliding in Christian context, mga minamalit, implies movement away from Christ than toward Him, simply turning back on God. Yun po ang ibig sabihin, mga minamahal ko ng backsliding. Implies movement away from Christ than toward Him. It is simply turning back on God. Pagtalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon, paghiwalay sa ating buhay na Diyos. Kapag tayo po ay naglilingkod, nakaharap tayo sa grasya ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakaharap tayo sa biyaya ng Diyos. Nakaharap tayo sa kahabagan ng Panginoon. Nakaharap tayo sa grasya ng Diyos. Kapag tumalikod tayo, mga minamahal, kung nakaharap tayo sa grasya, pagtalikod natin sa grasya, ang kaharap naman natin, mga minamahal ko, ay disgrasya. Kaya bilang Kristiyano, dapat ay maging aware tayo, maging maingat sa ating paglilingkod sapagkat yung backsliding start first from the heart. Yung pagtalikod, ito po hindi nagsisimula kung saan-saan. Yung pagtalikod natin, take note mga minamahal, ito po yung nagmumula sa ating mga puso. Kaya mas mainam bilang Kristiyano, palagi nating ina-examine yung puso natin. Amen. Palagi nating sinusuri yung puso natin. Palagi nating sinisiyasat, mga minamahal, yung puso natin. Kung ito ba'y nasa pananampalataya pa, ito ba ba'y nasa puder pa ba ng ating mahal na Panginoon? Yung puso natin ay nakasentro pa ba sa ating pinakamamahal na Panginoon? Dahil as a Christians, ating Christian living, napaka-importante na sa buhay natin ay sentro natin ang ating mahal na Panginoon. Siya ang sentro ng buhay natin. Huwag nating idagdag ang mahal na Panginoon sa buhay natin dahil ang iba, idinadagdag lang nila ang Diyos. No, mga minamahal, mali po yun. Dapat ang mahal na Panginoon, hindi lang idagdag natin sa buhay natin, bagkus ang mahal na Panginoon ay nararapat na maging sentro ng buhay natin, mga minamahal, dahil safety po tayo kapag ang sentro ng buhay natin ay ang ating mahal na Panginoon. Palagi tayong naka-align, maayos ang takbo ng buhay natin, although na left and right ang mga problema, left and right ang mga pagsubok natin kinakaharap, kapag ang ating mahal na Panginoon ang sentro ng ating buhay, makikita po natin anumang kaguluhan ay maayos ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sa Diyos ay walang mahirap, sa Diyos ay wala pong imposible. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. In 1 Kings chapter 11 verse 9, mga minamahal, ito po'y story po ni King Solomon. Si King Solomon, isa pong wise king. Alam po ninyo, si King Solomon, wala na pong naging mas matalino pa sa kanyang hari, na naging hari sa bansa ng Israel. Wala na pong naging mas marunong pa sa kanya. Wala na pong naging mas matalino pa sa kanya. Dahil isang araw, minamahal, dahil po sa kanyang labis na pag-ibig sa mahal na Panginoon, ang kanyang puso ay naging pag-aari ng Diyos. Kung paano ang puso ni Haring David ay naging pag-aari ng Panginoon, ganun din naman ang puso ni Solomon before siya mag-backslide. Dahil si Solomon, mga minamahal, malungkot mang sabihin, although na siya po'y matalinong tao, binigyan siya ng puspos ng katalinuhan ng ating mahal na Panginoon, pero minsan isang araw si Solomon ay nakalimot din po at tumalikod na hiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero before siya tumalikod, mga minamahal, siya po'y puspos ng karunungan dahil isang araw, siya po'y mga minamahal na naginip dahil sa sobrang lapit niya sa ating mahal na Panginoon. Binigyan siya ng isang panaginip ng mahal na Panginoon. Sa kanyang panaginip, mga minamahal, kinausap siya ng mahal na Panginoon na humiling ng kahit anong kahilingan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pero take note, hindi po genie ang mahal na Panginoon, ha? Hindi po siya genie. Binigyan lang siya ng favor ng mahal na Panginoon dahil ang puso niya ay pag-aari ng Diyos. Siya po yung malapit sa mahal na Panginoon. Siya po yung umiibig ng labis sa ating buhay na Diyos. Kaya siya po binigyan ng kahilingan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, alam po ninyo, hindi po hiniling ni King Solomon yung mahabang buhay. Amen? Hindi po niya hiniling yung saganang kayamanan. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po niya hiniling yung pagtatagumpay laban sa kanyang mga kaaway.
Ang hiniling ni King Solomon, minamahal, ay karunungan na galing sa Diyos upang pamahalaan ang mga tao ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Nalugod ang mahal na Panginoon sa kanyang hiling. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Solomon, dahil hindi mo hiniling ang mahabang buhay, dahil hindi mo hiniling, Solomon, ang saganang kayamanan, ang tagumpay laban sa iyong kaaway, ang hiniling mo ay ang karunungan. Kahit ang mga bagay na hindi mo hiniling ay ibibigay ko sa iyo. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Nataglay niya yung karunungan na galing sa ating buhay na Diyos, mga minamahal. Ito po'y isa sa pinakamahalagang haligi sa ating pananampalataya, ang karunungan, ang kaalaman at pangunawang espiritual na galing sa ating mahal na Panginoon. Ito po'y tinanggap ni Haring Solomon. At the same time, mga minamahal, meron pang giveaway ang mahal na Panginoon. Hindi niya hiniling ang mahabang buhay. Binigyan siya ng mahabang buhay ng mahal na Panginoon. Hindi niya hiniling ang tagumpay laban sa kanyang mga kaaway. Ibinigay yun ng Diyos. Hindi niya hiniling ang kayamanan at karangyaan. Ibinigay iyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pero sabi ng Biblia, 1 King chapter 11 verse 9, basahin po natin ang talatang ito, mga minamahal kaili po. Libro sa Unang Hari, Kapitulo 11, versikulo 9. Ang Ginoo nasuko kang Solomon tungod kay ang iyang kasing-kasing naliso gikan sa Ginoo ang Dios sa Israel, nga nagpakita kaniya sa makaduha. Amen. Sa Tagalog po. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Unang Hari, Kapitulo 11, ang bersikulo ay 9. At ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil sa kaniyang puso ay humiwalay sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, na napakita sa kanya makalawa. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Bisaya, sa Bisaya, nasuko ang Ginoo kang Solomon. Sa Tagalog, nagalit ang mahal na Panginoon kay Solomon. Amen? Sa English, ang sabi po rito, mga minamahal, and the Lord was angry with Solomon because his heart was turned away from the Lord God of Israel. Nagalit ang mahal na Panginoon kay King Solomon. What is the reason? Ano ang rason? Dahil si Solomon humiwalay sa ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi natutuwa ang ating buhay nus kahit ni isa man sa atin. Ikaw, ako, tayo na narito. Kapag tayo po'y humiwalay, tumalikod sa ating pananampalataya, talikuran natin ang ating paglilingkod, mga minamahal, sa kabila ng kabutihan na ginawa ng mahal na Panginoon. Dahil minsan, merong ganong Kristiyano hindi tumatanaw ng utang na loob sa mahal na Panginoon. Hindi naman po lahat. Merong ibang Kristiyano na, mga minamahal, pinagpala na, nabago na ang buhay, pinagaling ang karamdaman, iningatan ng Panginoon, tinugon ng Diyos ang mga panalangin, pinuno ng mahal na Panginoon kanyang puso ng kagalakan, ng kapayapaan, pero isang araw tumalikod sa mahal na Panginoong Jesus. Merong ganong mga Kristiyano. Ang tawag sa mga Kristiyano yan, mga minamahal, mga Kristiyanong walang utang na loob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa mahal na Panginoon. Dahil kapag Kristiyano ka, na marunong kang tumanaw ng utang na loob sa Diyos na nagpala sa iyo, paglilingkuran mo siya habang ikaw ay nabubuhay. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ibubuhos mo ang buhay mo, ibubuhos mo ang lakas mo, ang lahat ng nasa iyo, ibibigay mo sa mahal na Panginoon. Dahil utang mo sa kanyang buhay, utang, mga minamahal na kailanman na hindi natin kayang bayaran. Kaya ba nating bayaran ng Diyos? Ha? Hindi natin kayang bayaran ng mahal na Panginoon. Kahit ialay mo pang buhay mo bilang haing sinunog sa altar ng Diyos, hindi pa yan sapat, mga minamahal, para kabayaran sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Mula ng araw na ikaw ay sinilang hanggang sa araw na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, mula sa araw na ikaw ay nakakilala sa Diyos, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, hindi natin kayang bayaran at suklian ng Diyos sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa bawat isa sa atin. Maging ang kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, hindi natin yun kayang bayaran. Utang natin sa Diyos ang buhay natin. Utang na hindi natin bababayaran kahit ano pa ang ating gawin. Itong ating ginagawa, hindi ito kabayaran. Bakit ka dumadalaw, naglilingkod, nagbibigay, nagpupuri, mga minamahal, gumaganap sa kautusan ng mahal na Panginoon? Hindi po ito kabayaran. Hindi tayo gumagawa ng mga bagay na ito para mabayaran ng Diyos, no? Ginagawa natin ang bagay na ito upang iparamdam natin sa Panginoon yung napakalalim na pagpapasalamat natin. Dahil mabuti ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Amen? Tama po ba? Mabuti ba ang Diyos sa buhay natin?
May naalala po ba tayo na pinabayaan tayo ng Diyos? May mga pagkakataon bang naalala natin na iniwan tayo ng mahal na Panginoon? Sa akin, mga minamahal, totoo, maraming pagsubok, maraming trials, difficulties, hardship, yung nangyari sa buhay ko. Pero wala ako ni isang naalala na pinabayaan ako ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang Diyos, siya po'y worthy na purihin. Karapat-dapat ang mahal na Panginoon na purihin. Amen. Karapat-dapat ang Diyos pasalamatan. Karapat-dapat ang Diyos sambahin. Kaya si Solomon, grabing blessing na binigay sa kanya ng mahal na Panginoon. Imagine, wisdom, long life, riches, temporal riches, yung safety mula sa kanya mga kaaway, di ba? Grabing blessing, grabing biyaya. Pero sabi ng Biblia, si Solomon ay tumalikod sa buhay na Diyos ng Israel. Anong pakiramdam? Ano yung mga minamahal naramdaman ng mahal na Panginoon? Ang Diyos ay hindi natuwa, natural. Mga minamahal, pinagpala ka, inayos ang buhay mo, iningatan ka, lahat ginawa ng mahal na Panginoon sa iyo. Tapos yung the end, yung bottom line, tatalikod ka lang sa Kanya, ikaw yung uri ng tao na walang utang na loob sa Diyos na nagpala sa iyo. Ganon si Solomon, nagalit ang mahal na Panginoon. Pero before, mga minamahal, 1 King chapter 3 verse 3, basahin natin ang talatang ito. Before tumalikod si King Solomon, grabe yung kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon. In love siya sa Diyos. Amen? Basahin po natin, kindly po, talatang ito. Libro sa Unang Mga Hari, Kapitulo 3, versikulo 3. Ug si Salomon nagugma sa Ginoo nga nagalakaw sa kabalauran ni David nga iyang amahan. Ugaling lamang siya naghalad o nagsunog sa insinso dito sa hatag-as nga mga dapit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Unang Hari, Kapitulo 3, ang bersikulo ay 3. At inibig ni Salomon ang Panginoon na lumalakad sa mga palatuntunan ni David na kanyang ama. Siya ay naghahain lamang at nagsusunog ng kamangyan sa matataas na dako. Amen. Praise the Amen. Lord. Everybody shout, praise the Lord. So before nag-backslide, before tumalikod si King Solomon sa ating mahal na Panginoon, siya po'y muna'y umibig ng labis sa ating mahal na Panginoon. Amen? At ang sabi ng Biblia, palagi siyang naghahandog ng haing sinunog sa bundok ng Gabaon kung saan naroon ang mataas na dako. Siya po'y sumasamba palagi, nagpupuri palagi sa ating mahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, 1 King 11, whole chapter ng 1 King chapter 11, almost 6 times, mga minamahal, na minention yung puso ni King Solomon na lumayo sa mahal na Panginoon. Kaya yung word of backsliding, it is start from the heart. Nagmumula yan sa mga puso natin, mga minamahal. Kaya maging aware tayo, dapat palagi nating ini-examine yung puso natin. Lord, umiibig pa ba ako sa'yo? Diba? Dahil ikaw lang ang nakakaalam ng spiritual status mo regarding kung ano ang kalagayan ng puso mo. Hindi ko yan alam. Dahil pwede kang magpakita na mainit ka, pwede kang magpakita na puspos ka ng presensya ng Diyos, pwede kang magpakita, mga minamahal ko, na nasa iyo pang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Pero deep inside, wala na pala dyan ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Diba? Pwede mong ipakita na mainit ka, pero nanlalamig ka pala. Amen. Pwede mong ipakita na umiibig ka ng labis sa Diyos, pero wala na pala dyan ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon sa puso mo. Kaya nga po, mga minamahal, napaka-importante na i-examine palagi natin, suriin palagi natin ang puso natin every now and then. Mga minamahal, time by time, araw-araw, dapat ay itanong natin sa sarili natin kung ang puso natin ay umiibig pa ba sa mahal na Panginoon. Dahil si Haring Solomon, ang kanyang puso, mga minamahal, ay nalayo na sa ating buhay na Diyos. Ano po ang dahilan? Bakit si King Solomon tumalikod sa ating mahal na Panginoon? Unang talata, mga minamahal, sunod na talata, 1 King chapter 11, verse 1. After verse 3, King Solomon, mga minamahal, mingle at siya po'y na-in-love sa mga foreign woman. Amen? Sa mga Diyos na hindi po kasali sa lipi at bansa ng Israel. Siya po'y umibig, mga minamahal. Dahil sa kanyang pag-ibig doon sa mga foreign woman, mga minamahal, ang kanyang puso ay nakorrupt, ang kanyang puso ay na-deceive, mga minamahal, at ito po'y tumalikod sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kindly po, mga minamahal. 1 King 11, 1 hanggang 3. Libro sa Unang Mga Hari, Kapitulo 11, versikulo 1 hantod sa 3. Karon si Haring Salomon nahigugma sa daghang lumalangyaw nga babae, lakip ang mga anak nga babae ni Paraon. Mga babae
nga Moabnon, mga Amonhanon, mga Idumhanon, mga Sidonhanon, ug mga Hitihanon. 2. Sa mga nasod nga giingon sa Ginoo sa mga anak sa Israel, dili kamo makig-uban sa taliwala kanila, bisan pa kung sila moanha kaninyo. Kay sapagkat tinuod sila magaliso sa inyong kasing-kasing sa pagsunod sa ilang mga Dios. Si Solomon miipon ini diha sa gugma. 3. Ug siya may 7 kagatos ka mga asawa nga mga prinsesa, ug 7 kagatos ka mga puyo-puyo, ug ang iyang mga asawa nakapaliso sa iyang kasing-kasing. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng unang hari, Kapitulo 11, ang bersikulo ay 1 hanggang 3. Ang Haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming babae, taga ibang lupa, na pati sa anak ni Paraon, mga babaeng Moabita, Amonita, Edomia, Sidonia at Hitea. 2. Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo, sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabi si Solomon sa mga ito sa pagsinta. 3. At siya ay nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae, at iniligaw ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sinong nagligaw ng puso ni Solomon sa ating mahal na Panginoon? Yung kaniyang mga asawa. Everybody shout, praise the Lord. Because, mga minamahal, kahit po sa ating present time, forbidden po yon. Bilang mga minamahal, sila po'y mula sa lipi ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, si Haring Solomon, anak ni King David. Mga minamahal, sila po'y galing sa lipi ni Abraham. Ang tawag sa kanila ay mga Hudyo, mga minamahal. Ipinagbabawal sa kanila, forbidden po, yung intermarry ba, intermingle, yung ma-inlove sila, umibig sila, mag-asawa sila, mga minamahal ko ng ibang babae na hindi mula sa kanilang lipi. Ipinagbabawal yun ng Diyos. Kahit sa panahon natin ngayon, kapag Kristiyano ka, miyembro ka ng Jesus Miracle Crusade, ikaw ay binata, ikaw ay dalaga, kung hanggat maaari, wag na wag kang mag-aasawa nang hindi mo kapwa mananampalataya. Amen. Dahil ibig sabihin, imagine, mag-aasawa kayo, nasa isang bubong kayo, ang Diyos niya 3, ang sayo 1 lang. O, paano yun? Hindi ka kumakain ng dugo, siya kumakain ng dugo. Hindi ka namimiesta, siya namimiesta. Hindi ka nagsusugal, siya nagsusugal. Magkaiba yung mga minamahal paniniwala ninyo. Magkaiba yung pananampalataya ninyo. Kaya mahirap pong maglakad. Maglakad ka, mga minamahal, na magkaiba ang iyong paniniwala. Dalawa lang kayo. Magdidebate kayo hanggang makarating kayo doon sa destinasyon ninyo. Dahil hindi kayo magkakasundo. Magkaiba ang inyong paniniwala. Kaya it is forbidden. Sino po ang nagpaligaw sa puso ni King Solomon para sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga inanyuang larawan, linilok ng kamay ng tao, yung kanyang mga asawa. Dahil nakasuway si King Solomon, sabi ng mahal na Panginoon, huwag kayong makikisama at huwag kayong makikisama doon sa mga taong hindi mananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Anong ginawa ni King Solomon? Siya po'y nakipag-asawa. Amen? Umabot ng 700 ang kanyang prinsesa. Okay lang, hindi naman pinagbawal kay King Solomon ang mag-asawa. Ang ipinagbawal lang sa kanya, yung mag-asawa ng hindi niya kapwa mga minamahal. Hindi niya kalahi. Yun ang ipinagbabawal sa kanya. Nakipag-asawa siya sa hindi niya kalahi. Yung mga asawa niyo na yun, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa mga ribulto, sumasamba sa mga inanyuang larawan, dahil yun ang kanilang nakilalang Diyos. Samantala ang Diyos ng Israel, isang Diyos na buhay na hindi nakikita, ngunit makapangyarihan, mga minamahal na kumikilo sa bawat sino mang umaasa at sino mang nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Basahin natin, mga minamahal ko, yung verse 3 na lang, mga minamahal, para hindi tayo magtagal. Maubusan tayo ng oras. Sa verse 3, mga minamahal, and he had 700 wives, princes, and 300 concubines. And his wives turned away his heart. Yung kanyang puso ay, mga minamahal, linihis. Mga minamahal ng kanyang mga asawa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil nung tumanda na si King Solomon, nung bata pa siya, kaya niyang pamahalaan, hindi siya pwedeng anderin, kaya niyang tumayo sa kanyang sariling pa dahil bata pa siya. Ngunit nung tumanda na si King Solomon, halos wala na po siyang magawa.
mga minamahal, ang kanyang asawa ang naging daan upang ang kanyang puso ay malihis, mga minamahal ko, sa pananampalataya. Verse 4, kaili po mga minamahal, basahin natin. 1 Kings chapter 11 verse 4, though his foreign wives, his heart turned away from the Lord, and his heart was not perfect with the Lord as it was his heart of his father David. Mga minamahal, kaili po sa verse 4, basahin natin. Libro sa unang mga hari, Kapitulo 11, versikulo 4. Kaya nahitabo sa diha nga si Solomon natigulang na ang iyang mga asawa nakapaliso sa iyang kasing-kasing sa pagpanunot sa laing mga Dios. Ug ang iyang kasing-kasing wala mahingpit sa Ginoo nga iyang Dios. Ingon sa kasing-kasing ni David nga iyang amahan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng unang hari, Kapitulo 11, ang bersikulo ay 4. Sapagkat nangyari, nang si Salomon ay matanda na, iniligaw ng kaniyang mga asawa ang kaniyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kaniyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, naggaya ng puso ni David na kaniyang ama. Amen. Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. God bless you po sa pagbabasa. Ang sabi po sa verse 4, mga minamahal, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi po naging sakdal sa Panginoon ng Diyos. Anong mga minamahal nangyari sa puso ni Haring Solomon? Sabi ng Biblia, nakita ng Panginoon ang kanyang puso ay hindi na naging sakdal sa harapan ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, importante pala yung perfect heart. Amen. Bilang Kristyano, bilang naglilingkod, naghihintay sa araw ng pagdating ng mahal na Panginoon. Kagaya sa ating panahon ngayon, konti na lang, tutunog ng huling tunog ng trompeta. Bukas ng pintuan ng langit, mga minamahal, upang pagsalubong natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itong mga kaganapan ngayon, ibabaw ng lupa, mga minamahal, left and right, ipit na tayo sa sitwasyon. Ang tanging pag-asa lamang natin, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa panahon ngayon, ano po ang kailangan, mga minamahal, upang tayo po ay 100% ready for rapture? Yung perfect heart. Yung sakdal na puso, mga minamahal, yun po ang inaasam ng ating mahal na Panginoon. Bawat isa sa atin ay magkaroon tayo ng sakdal na puso para anytime now, dumating ang mahal na Panginoon, bumalik ang Diyos, mag-take place ang rapture, kunin tayo ng mahal na Panginoon, walang pagtanggi at walang pag-alinlangan. Tayo'y tiyak, mga minamahal, na magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Bakit ang puso natin ay sakdal sa harapan ng mahal na Panginoon? Amen? Kaya palaging manalangin, palaging magpuri, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, magbasa palagi ng Biblia, mga minamahal. Kung kaya natin mag-alay tayo ng mga pag-aayuno para ma-refresh ang puso natin, maramdaman natin yung panibagong kalakasan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. In that way, maging perpekto ang puso natin. Bumalik ang Panginoon, handa tayo sa pagsalubong sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero sometimes, minamahal, hindi natin namamalayan, unti-unti na tayong lumalayo sa mahal na Panginoon. Yan po yung nakakatakot. Hindi po biglang-bigla, mga minamahal, na tayo agad-agad mawawala. Agad-agad tayong magbabackslide. Minsan, unti-unti lang yan na tayo po'y lumalayo sa mahal na Panginoon. Dapat ay pakiramdaman natin kung tayo ba'y malayo na sa mahal na Panginoon. All of a sudden, magugulat na lang tayo. Wala na ang puso natin sa presensya ng Diyos. Mga minamahal, na agaw na lang kaaway. Gustong agawin ng kaaway ang puso natin. Kagaya kay King Solomon, ginamit ng kaaway ang asawa, mga foreign woman, foreign wives, mga minamahal ni King Solomon, para makurap ang puso ni King Solomon. Maagaw, mga minamahal, ang kanyang puso mula sa ating mahal na Panginoon. Yun ang ginawa ng kaaway. Ganon din ang nais gawin ng kaaway sa puso ng bawat isa sa atin. Gustong agawin ito ng kaaway. Gustong nakawin ito ng kaaway. Gustong sirain ito ng kaaway. Gustong puksain ng kaaway ang mga puso natin sa pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon, because Satan come to kill, to steal, and to destroy. Hindi siya pumunta na sa lupa para, mga minamahal, mag-ayos. Ang kanyang pagparito ay pagsira, pagwasak at pagnakaw. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ito po yung mga symptoms, mga minamahal, kapag tayo po ay, mga minamahal, backslide na. Dahil, mga minamahal, mayroon pong tinatawag na backslider in heart. Amen? Yung mga totally backslider, mga minamahal, yung hindi na talaga nagpapakita, hindi na dumadalo. Pero yung backslider in heart,
You are totally present but you are mentally absent. Amen? Nandito ka sa gawain ng mahal na Panginoon, pero ang totoo, wala na dyan ang puso mo. Kagaya ng sinabi ng Biblia, they worship me in their lips, but their heart far from me. Sinasamba nila ako sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo na sa akin. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Alam ng Diyos kung gaano na kalayo ang puso mo sa Kanya. Tandaan mo yan, kapatid, because He is omniscient God. Alam niya kung anong laman ng puso mo. Alam niya kung anong laman ng isip mo. Alam ng Panginoon kung gaano ka na, mga minamahal, kalayo sa Kanya. Kaya sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, may mga sintomas, mga minamahal, madali pong malaman kapag ikaw ay, mga minamahal, backslider in heart na. Mga minamahal, una, kapag ikaw ay backslider in heart na, wala na yung excitement natin sa pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sideline na lang natin yung pagdalo sa gawain ng mahal. Yung excitement ba? Dahil kapag refresh ang puso mo, renew ang heart mo, in love ka sa Diyos, mga minamahal, excited ka palaging dumalo. Sabado pa lang, Lord, linggo bukas. Mahal na Panginoon, dadalo ko sa gawain mo, pupurihin kita, sasambahin kita, luluwalhatiin kita, itataas ko ang banal mong pangalan, mga minamahal. Amen? Sabado pa lang, alam mo, pero kapag ikaw ay backslider in heart na, nanlalamig ka na, malayo ka na sa presensya ng mahal na Panginoon, linggo ba ngayon? Ay, linggo pala ngayon. Linggo, hindi mo na maalala. Everybody shout, praise the Lord. Pero kapag ikaw ay mainit, kagaya ng sinabi ko, Sabado pa lang, alam mo na, mga minamahal, naghahanda ka na para araw ng bukas, linggo, pupurihin mo, dadalo ka, magagayak ka ng maaga, sasambahin mo ang mahal na Panginoon. Dahil doon sa gawain ng Diyos, makikipagtagpo ka sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mawawala na yung excitement natin sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang sunod, mas excited pa tayong pumunta sa mall kaysa sumamba. Amen? Kapag nagbabackslide na yung puso natin, unti-unti nang ninanakaw ng Panginoon, mas excited pa tayong pumunta sa Robinson. Tama po ba? Mas excited pa tayong pumunta ng mall. Pero pagdating sa gawain, ang bigat ng katawan natin, ang bigat ng pakiramdam natin. Pero pag pupunta na ng mall, pupunta na ng Robinson, pupunta na ng SM, pupunta na ng mga pasyalan, magaan masyado ang katawan natin. Kapag ganyan ang pakiramdam natin, na mas excited tayong pumunta ng mga mall kaysa sumamba sa gawain ng mahal na Panginoon, it means ang puso natin ay unti-unti nang ninanakaw ng kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mas ini-enjoy pa natin, ang iba sa atin, mga minamahal, mas ini-enjoy pa nating manood ng laban ni Pacquiao, di ba? Naalala mo noon, nung uso pa yung laban ni Pacquiao, araw ng linggo, everybody shout, praise the Lord. Maraming uma-absent para lang makapanood ng laban ni Pacquiao, pati yung mga finals ng mga basketball game. Mga minamahal, mas inuuna pa natin yung ganun, mas excited pa tayo kaysa dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. It means kapag ganyan ang nararamdaman natin, ang puso natin ay unti-unti nang kinukurap, ninanakaw ng kaaway ng mahal na Panginoon. Wala na tayong gana pag nasa church, mga minamahal. Yun po yung pakiramdam natin. Sunod, yung mga inaabangan natin, ito po yung nakakalungkot. Amen? Ilang mga kapatiran, yung inaabangan nila, preaching time, Bible study, preaching time, yung inaabangan nila, hindi yung unang bersikulo, hindi yung pangalawang bersikulo, hindi yung pangatlong bersikulo, ang inaabangan nila, yung last verse. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Tuwang-tuwa sila pag marinig na. Sabi ng preacher, minamahal, last verse na po ito. Pero mga kapatiran, natutuwa kapag naririnig yung last verse na, mga minamahal. Ibig sabihin, nanlalamig na po yung puso natin. Dahil kapag mainit ang puso natin, hindi lang last verse ang inaabangan natin, buong pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Excited tayong marinig, mga minamahal ko sa mga minamahal, mensahe ng kaligtasan, mensahe ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, nawawala na po yung uhaw natin, yung pagkagutom natin, mga minamahal ko sa mga gawaing espiritual. Isa po yan sa mga sintomas ng puso natin ay unti-unti nang ninanakaw. Yung hunger ba? Yung pagkagutom, dahil importante na nagugutom tayo palagi sa presensya ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Napakalaga nun bilang Kristiyano, nagugutom. Sabi ng Biblia, parang bata. Ang bata ay palaging uhaw sa gatas ng kanyang ina. Mga minamahal, ganoon po tayo dapat bilang Kristiyano. Uhaw tayo palagi sa presensya ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, mapalad yaong na uhaw.
Mapalad yaong nagugutom, mga minamahal, sa presensya ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sila'y bubusugin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Dahil sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, mga minamahal, huwag tayong dumalo na dadalo ka dahil gusto mong ma-revive, gusto mong ma-comfort. Maganda po yun. Maganda po yung ganong mga minamahal motivation sa paglilingkod natin sa mahal. Lord, dadalo ko ngayon dahil gusto kong ma-revive, gusto kong ma-comfort, gusto kong ma-relief, mahal na Panginoon, dahil may problema akong kinakaharap. Maganda pong motivation doon. Pero meron pong mas magandang motivation. Amen? Yung pinaka at mas magandang motivation, mga minamahal, dadalo tayo hindi nakasentro sa ating sarili. Amen? Dapat dadalo tayo nakasentro sa mahal na Panginoon, yung ating pagsamba. Hindi natin hinahanap yung sarili nating kaligayahan. Dahil kapag hanapin mo yung sarili mong kaligayahan, kaya ka dadalo, papaano ko yung kaligayahan na yan na hindi mo masumpungan dahil hindi ka sincero na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ngunit kung ang sentro mo sa pagsamba mo ay purihin ang mahal na Panginoon, itaas ang mahal na Panginoon, paluguran ng Diyos, lipayon ng Ginoo, pinaagi sa pagdaig, sa paghimaya, sa pagsimba diha kaniya. Kapag ang imong gipangita na ikaw ania diri sa simbahan, ang imong gipangita paglipay sa Ginoo, muuli ka na imong madawat ang kalipay, kaya ang imong tinguha, lipayo ng Diyos nga mao'y tuburan sa tanang kalipay. Palakpakan po natin ng Ginoo. Kapag hinahanap mo ay kagalakan ng Diyos, kaluguran ng Panginoon, uuwi kang masaya. Dahil yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Huwag tayong pumunta rito para sa sarili natin. Ma-comfort tayo, ma-revive tayo. Mga minamahal, masumpungan natin yung kagalakan. No, pumunta tayo rito para paluguran, lipayo ng Ginoo. Amen? Paluguran ng Diyos. Dahil kapag yan ang hinahanap natin, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, uuwi tayong galak na galak. Dahil ang gusto ng mahal na Panginoon, ng ating pagsamba, hindi nakafocus sa problema. Ang pagsamba natin, hindi nakapokus sa pagsubok. Ang pagsamba natin, hindi nakapokus sa ating pansariling pangangailangan. Bagkus sa ating pagsamba, dapat ay nakapokus tayo sa ating buhay at mapagpalang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Sabi ng Bible, last verse po, Matthew 15:8. Awit na po, mga minamahal. Mateo 15, versikulo 8. Libro sa Mateo, Kapitulo 15, versikulo 8. Kining mga tawhana, nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 15, ang versikulo ay 8. Ang bayang ito, iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. So verse Amen. 9, verse 9. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaaral ang mga utos ng mga tao. Amen. They honor me with their lips, but their heart far from me. Sinasamba nila ako sa kanilang mga labi. Sana hindi tayo ganito, mga minamahal. Sana ni isa sa atin ay walang ganitong attitude. Dahil tiyak na bagay, hindi nalulugod ang Panginoon. Puri ka ng puri, awit ka ng awit. Pero ang puso mo, wala na pala dyan sa Panginoon. Malayo ka na pala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba, nakakatakot, sabi ng Biblia, ang kanilang pagsamba ay wala pong pakinabang. Amen? Sa verse 9, mga minamahal, but in vain they do worship me. Yung kanilang pagsamba ay walang kabuluhan sa mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y dumalo, ng puso natin ay wala dyan. Minamahal, nakakalungkot mang sabihin, sayang yung pagdalo natin. Sayang yung pagsamba natin. Kung ang puso natin ay wala dyan, dapat ang Kristiyano, palagi tayong uhaw sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Palagi tayong gutom, mga minamahal, dahil physically, kapag ang tao hindi na nagugutom, hindi na nauuhaw, may sakit ang kanyang katawan. May sakit po yan. Ang doktor ang nagsasabi, kapag hindi ka na nakakaramdam ng gutom at uhaw, may sakit ang iyong katawan. Ganon din po ang ating mga kaluluwa. Kapag hindi na natin nararamdaman, hindi na tayo nauuhaw, hindi na tayo nagugutom sa presensya ng mahal na Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos, may sakit ang ating mga kaluluwa. Kailangan natong higit ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa oras nito, minamahal, kaili po sa ating mga assist, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos, mga minamahal.
Si King Solomon, before siya tumalikod, labis ang kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ngunit sabi ng Biblia, ninakaw ng kaaway ng Diyos ang puso ni Haring Solomon. Ang ginamit nito ay ang kanyang mga foreign wives, yung kanyang mga asawa na hindi nananampalataya sa mahal na Panginoon. Nakakalungkot, mga minamahal, kung tayo po'y mawawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi matutuwa ang mahal na Panginoon. Sayang yung sakripisyo natin. Sayang yung mga pagpapagal natin. Sayang yung ating mga ginagawa sa mahal na Panginoon. Kung darating lang ang araw na mawawala tayo sa mahal na Panginoon. Iyakapin natin ang maigpit ang kaligtasan na binigay sa atin ng mahal na Panginoon upang walang sino mang makagaw sa atin. Ang langit ay malapit na, mga minamahal. Ang inaasam nating langit ay malapit nang ibigay ng mahal na Panginoon.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, tayo po'y lumapit sa pananalangin sa mahal na Panginoon. Ingatan natin ang mga puso natin. Huwag nating tularan si Aring Solomon, mga minamahal, na hinayaan niyang malihis ang kanyang puso, ang kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Patuloy tayong maglingkod, gumanap sa kalooban ng Diyos, sabot ng ating makakaya, mga minamahal. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na higit na nakakaalam ng nilalaman ng aming mga puso. Alam mo kung sino kami. Alam mo kung ano kami. Alam mo kung paano namin pinapalagan ang aming paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Dalangin namin na panghawakan mo po ang bawat isa sa amin. Ingatan mo kami, mahal na Panginoon, maging aming mga puso na hindi pumalihis sa pag-ibig sa iyo. Bagus hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating, ang aming mga puso ay manatiling umiibig at nagpapalaga sa kaligtasan at buhay na walang hanggang na ibinigay mo sa amin. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you po sa lahat ng ating minamahal at ang ginigiling po natin.